Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024. Halika kayo, tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, lumalapit kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala ang iyong kapangyarihan. Kinikilala na ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos at wala kang katulad. Kinikilala na ikaw ay mapagmahal, mapagpahinuhod. Kinikilala na ikaw ay banal. Ikaw ay makatwiran. At dahil dito, inaamin po namin na kami ay nagkasala sa isip, sa salita at gawa. Pinagsisisihan po namin ang mga ginawa po namin na hindi nakapagbigay ng lugod sa iyo. Pinagsisisihan po namin ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasala. Inihihingi po namin ito ng tawad sa iyo. At salamat sa pangako ng iyong mga salita na kapag kami ay nagkasala, hindi kinakailangang malugmo kami sa pagkakasala dahil gumawa ka ng paraan para kami ay makapanumbalik sa iyo. Ang sabi mo, ipahayag namin ang aming kasalanan, ikaw ay tapat, patatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa oras na ito, alam po namin na anumang kasalanan, anumang pagkukulang na meron kami ay pinatawad mo na. Sa oras na ito, nakakatiyak kami na kami ay nilinis mo na. At dahil dito, malaya kami makakapasok sa iyong presensya. Ang pag-aaralan namin, ang iyong mga salita ay mauunawaan namin sapagkat ang mga takip sa aming mga mata ay natanggal na. Salamat po Panginoon dahil mangungusap ka. Hindi ka lamang magbibigay ng mga impormasyon, kundi mangungusap ka sa aming mga puso. Magsasalita ka Panginoon sa kapamaraanan mo na mauunawaan namin. At dahil dito ang aming buhay ay mababago para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po dahil hindi mo lang dinadagdagan ang aming kaalaman patungkol sa iyong salita. Binabago mo rin ang aming mga buhay at inihahanda mo rin kami sa panahon ng tukso. Makakatayo kami sapagkat meron kaming salita mong panghahawakan. Sa panahon ng pagsubok at kahirapan, mapapagtagumpayan namin ito dahil may mga pangako kami sa iyong mga salita na pwede namin angkinin at panindigan sa panahon ng tukso at kahirapan. Salamat po Panginoon dahil ang pag-aaral ng iyong salita ay hindi walang kwenta. Ito ay may pakinabang para sa aming buhay sa mundong ito. Ito ay may pakinabang para sa darating na panahon. Salamat po Panginoon. Salamat sa iyo aming Ama. Ang papuri pagdakila ay binibigay namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Filemon. Ang pamagat po ng pag-aaral natin, ang pag-aaral sa aklat ni Filemon, ang pakiusap. Tingnan po natin sa talatang 4. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin. Ang sinasabi po, ang kinakausap dito na Apostol Pablo ay walang iba kundi si Filemon. Kasi yung sulat na ginawa niyang ito, ang sulat na ito ay para kay Filemon. Sa verse 5, sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagbubuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Makita po natin
yung talatang 1 hanggang 3, binati po ni Apostol Pablo si Filemon. Kasama po dyan yung kanyang asawa na si Apia at yung kanilang anak na si Arquipo. At binanggit niya sa verse 4 na lagi niyang ipinagpipray si Filemon. At sa tuwing ipinagpipray niya, sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Filemon sa kanyang panalangin, siya ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dito makikita po natin, ang panalangin ay hindi paghingi lang ng mga bagay na kailangan natin. Kaya nga po, pag kami ay nagpupunta sa City Hall, yung panalangin po na ginagamit namin ay panalangin ng ACTS. Meron pong modelo. Kasi marami po sa mga tao, hindi nila alam kung paano ang manalangin. Kasi ang panalangin alam nila, yung panalangin kinakabisa at panalangin pinapaulit-ulit. Pero ang tinuro pong panalangin ng Panginoon ay hindi yung kinakabisa at hindi rin po yung paulit-ulit, kundi yung panalangin na nanggagaling sa ating mga puso. At ang panalangin po ay hindi lang paghingi. Kailangan din po kasama dito yung pag-alala sa mga kabutihang ginawa ng Panginoon. Ilan sa inyo, habang tayo ay nag-aaral at nakikinig ngayon, ilan sa inyo ang nakaisip o napaalala sa inyo ng kabutihang ginawa ng Panginoon? Kagaya po ng awit 103. Ang awit 103, paborito ko po ang awit na ito. Ito po ay sinulat ni David nung siya ay matanda na. At ang awit 103 ay bunga ng kanyang pagsunod sa Panginoon. O nakita nyo na po yung awit 103. Maganda po kung meron po kayong highlighter, guhitan po natin para pagpaulit-ulit nating binabasa, matatandaan natin at makakabisa natin pagdating ng panahon. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang sabi ni David na sumulat nito, papurihan mo palagi aking kaluluwa ang mga ginawa ng Panginoon at huwag mong kakalimutan ang mga mabubuti niyang gawa. At inisa-isa ni Haring David yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang lahat kong kasalanan, siya'y nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili, ang dulot niya'y kasiyahan habang nabubuhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Nung sinulat po ito ni Haring David, siya ay matanda na. Pero sinasabi niya, dahil sa kabutihan ng Panginoon na naranasan ko sa aking buhay, naging masiyahin ako, naging mapagpasalamat ako. At dahil dito, kahit ako ay matanda na, meron pa rin akong lakas. At ang lakas na meron sa akin ay kagaya ng lakas ng kabataan, kagaya ng lakas ng agila. Hindi lang pag-alala sa kabutihang ginawa ng Panginoon, kundi ang pag-alala sa kabutihan ng iba na nagbunga ng pasasalamat. Tayo pong mga naglilingkod sa Panginoon, bagamat maraming pasakit sa damdamin ang nararanasan ng naglilingkod sa Panginoon dahil sa mga taong nakakasama niya, dahil sa paggawa ng tungkuling inilagay ng Panginoon sa kanyang balikat, hindi po tayo nagpo-focus doon sa mga masakit na naramdaman natin o sa hindi magagandang karanasan. Kundi nagpo-focus po tayo sa mga taong ipinadala ng Panginoon sa atin at dahil dito, hindi sila napapagod na tumulong at sumuporta sa atin. Kasi bilang lingkod ng Panginoon, hindi mo magagawa ang lahat ng ipinagagawa sa iyo ng Panginoon.
kung hindi ka tutulungan, susuportahan, aalalayan ng mga taong nasa loob ng simbahan. Pero hindi naman lahat ng tao ay susuporta sa iyo. Makakarinig ka ng mga hindi magagandang salita. Masasaktan ng iyong damdamin. Hindi ka tutulungan. Masasaktan ng iyong damdamin. Yung mga taong inaakala mong tutulungan ka sa oras ng iyong pangangailangan, hindi ka matutulungan, kundi lalayuan ka. Marami pong ganong pangyayari, pero hindi po tayo nagfo-focus sa mga hindi magagandang nangyayari. Nagfo-focus tayo sa mga taong hindi napagod na tumulong at sumuporta sa atin. Tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, kumusta ang iyong panalangin? Napapakinggan mo ba ang iyong mga panalangin? Kumusta ang iyong panalangin? Nagrereklamo ka ba sa iyong panalangin? Kasi, bakit sila meron? Bakit ako wala? Bakit yung panalangin nila, ang bilis naman tugunin ng Panginoon? Pero yung panalangin ko, paulit-ulit ko namang idinadasal sa Panginoon, pero hindi pa rin tumutugon ang Panginoon. Nagrereklamo ka ba? O sa kabila ng hindi pagtugon ng Panginoon sa iyong mga panalangin, sa kabila ng maraming bagay na hinihiling mo na ibigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo pa rin nakakamtan, inaalala at binibilang mo ang mga pagpapala na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Bilang mananampalataya, ano ang gusto mo? Maging mapagpasalamat o maging mapaghanap? Ano ang gusto mo? Maging mapagpasalamat o maging reklamador? Gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. Nagiging araw ng pasasalamat ang pangkaraniwang araw. Ang pangkaraniwang gawain ay nagiging kagalakan at ang pangkaraniwang pagkakataon ay nagiging pagpapala sa taong mapagpasalamat. Kaya sa gabing ito, sa kabila ng maraming bagay na wala ka, huwag kang mag-focus sa wala ka. Mag-focus ka sa ibinigay ng Panginoon sa iyo. Huwag kang mag-focus sa mga panalangin mo na hindi pa dinidinig ng Panginoon. Mag-focus ka sa mga panalangin dininig ng Panginoon. At dahil dito, tuturuan mo ang iyong sarili na maging mapagpasalamat. Nagbabago po ang pagtingin natin sa buhay. Nagbabago ang pagtingin natin sa ating kalagayan kung tayo ay natutong magpasalamat. Kung tayo po ay mapagpasalamat, nagbabago ang tingin natin sa ating kalagayan. Mahirap man ang ating kalagayan, pero dahil tayo ay mapagpasalamat, nagiging magaang dalhin ang kabigatan. Nagiging may kagalakang dalhin ang mga bagay na mabigat kapag tayo ay mapagpasalamat. Pero kung reklamador ka, mabigat na nga yung dinadala mo, mas lalo pa itong mabibigat. Lalo ka pang mabibigatan dahil nagrereklamo ka. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, in everything, give thanks. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ano ang dahilan ng kanyang pasasalamat? Dalawa po ang rason na binanggit ni Apostol Pablo kung bakit sa tuwing nagpipray siya at naaalala niya si Filemon at ipinagpipray niya si Filemon, siya ay nagpapasalamat. Dahil merong nakapagsabi sa kanya, narinig niya, pero ito ay merong confirmation. Narinig niya ang tungkol sa pag-ibig at pananampalataya ni Filemon. Ang pag-ibig ni Filemon sa kanyang kapwa mananampalataya. At dahil narinig ni Apostol Pablo ang pag-ibig ni Filemon sa kanyang kapwa mananampalataya, ito ay nagdulot ng kagalakan kay Apostol Pablo.
Di ba nakakalungkot naman kapag ang narinig mong balita sa mga tao sa loob ng simbahan ay nag-aaway-away. Hindi ito nagdudulot ng kagalakan. Ito ay nagdulot ng kalungkutan sa puso ng namumuno. Pero ang narinig ni Apostol Pablo, yung pag-ibig ni Filemon sa kanyang kapwa mananampalataya, yung pag-ibig niya sa mga taong nasa loob ng simbahan. At dahil dito, nagalak ang puso ni Pablo. Kaya nga po ang sabi po ng Biblia, kung tayo po ay bahagi ng isang simbahan, gawin po nating, tulungan natin, suportahan natin ang mga tagapanguna natin para yung ginagawa nilang paglilingkod sa Panginoon ay maging magaan at gagawin nila ito ng merong kagalakan. Kaya nga tuwang-tuwa si Apostol Pablo kay Filemon kasi alam niya na mahal ni Filemon ang kapwa niya mananampalataya. Hindi lang naapektuhan si Apostol Pablo, ganun din ang mga tao sa loob ng simbahan dahil sumigla ang kalooban ng mga mananampalataya. At ang pangalawang dahilan, yung pananampalataya ni Filemon tungkol sa Panginoong Hesus. Babasahin ko po yung talatang 7. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan. Dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay obvious sa buhay ni Filemon. Kitang-kita at damang-dama ng mga kasama niya sa loob ng simbahan. Ang nakitang pag-ibig kay Filemon ay malaking pagpapala kay Pablo at sa loob ng simbahan. Kasi alam ni Apostol Pablo na anuman ang itinuro niya kay Filemon, yung itinuro ni Apostol Pablo kay Filemon, ito ay ginagawa niya, ito ay ipinamumuhay niya. At kapag ang isang tao, ang mananampalataya ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ito po ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa nagtuturo. Kumusta ang relasyon mo sa mga kapatiran sa loob ng simbahan? May iniiwasan ka ba sa loob ng simbahan? May tao ka bang ayaw makita? Kaya kapag alam mong uma-attend siya ng second service, hindi ka a-attend ng second service. Sa first service ka attend. Kung mabalitaan mong a-attend naman siya sa first service, hindi ka na a-attend kasi ayaw mong makita yung taong yun. Kasi iniiwasan mo siya. Dahil sa tuwing nakikita mo siya, tumataas ang iyong dugo. Meron ka bang kaaway sa loob ng simbahan? Yung iba nga dahil sa kagustuhan nilang wag makita yung taong naiinis sila. Dahil tumataas yung kanilang dugo, lumilipat na lang sila ng ibang simbahan para hindi nila makita ang taong kanilang ayaw makita. Pero ang tanong ko, ang paglipat ba ng simbahan ay nakakasolve ng problema? Sa palagay ko, ang paglipat po ng lugar ay hindi nakakasolve ng problema. Ang kailangan po ay pagkakaroon ng bagong pananaw at pagkakaroon ng bagong puso. Nagpapakita ka ba ng pag-ibig sa kapwa mo? Minsan natatawa ako. Lalo na sa mga taong iniisip nilang sila ay kabilang sa simbahan. Pero pag may nangyayari sa isang kapatiran na nasa loob ng simbahan, wala naman silang pakialam. Wala silang pakialam. 'Di ba? Wala silang pakialam kahit ano ang mangyari sa isang kapatid doon sa loob ng simbahan. Pero pag merong nangyari sa kanya, o sa isang miyembro ng kanyang pamilya, kung ano-ano na ang hinahanap. At kapag yung inaasahan niya ay hindi ginawa sa kanya, kung ano-ano na ang sinasabi. Kung ang pamilya pong kinabibilangan natin, kung saan tayo ipinanganak yung mga anak natin, yan po ang ating physical family.
Pero ang simbahan po natin ay spiritual family. Kung naglalaan tayo ng maraming oras para sa ating pamilya, para tayo ay maging malapit sa kanila, dapat maglaan din po tayo ng oras sa mga tao na nasa loob ng simbahan dahil tayo po ay magkakapatid, dahil tayo ay pinagbuklod ng dugo ni Kristo Jesus at tayo ay kabilang na sa iisang pamilya. Naalala ko po, nakarinig ako ng isang sermon. At sa Amerika daw po, ang pinagkakagastusan ng malaki ng maraming mga tao ay yung kanilang backyard, yung kanilang bakuran. Pinagaganda, nilalagyan ng mga magagandang bangko, nilalagyan ng mga magagandang bubong, nilalagay lahat ng mga kailangan. Nung tinanong sila, ano ang dahilan kung bakit pinagaganda nyo ang inyong bakuran? Sabi, parang ang buong pamilya ay dito magsama-sama. Diba? Ang ganda ng layunin. Pinaganda yung bakuran para yung nanay, tatay at mga anak at iba pang membro ng pamilya na nakatira doon sa tahanang yon, magkaroon sila ng oras para sa bawat isa sa kanila. Pero nung pinag-aralan po, alam niyo kung anong na-found out? Yung mga bata, hindi gumugugol ng 40 minutes, mababa pa sa 40 minutes sa isang linggo doon sa bakuran na pinaganda. Ganon din naman, ang mga magulang, hindi sila nagtatagal ng 15 minutes doon sa bakurang pinaganda at ginastusan. Ang simbahan po na kinabibilangan natin ay spiritual family natin. At ang utos sa atin ng Panginoon sa John 13 verse 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang kultura ng mga Pilipino, pag merong tumataas, hinihila natin pababa. Minsan, yung ganong kultura na dadala natin sa loob ng simbahan, kapag merong tao na pinagpapala ng Panginoon, kung ano-anong sinasabi natin, kaya lang naman yung pinagpala, kaya lang naman nakabili ng bahay yan, kaya lang naman nakabili ng kotse yan, kaya lang naman ganito kasi ganyan ang ginawa. Imbis na masayahan tayo sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay, nagsasalita tayo ng hindi maganda, pero kung susumahin natin, iyon ay dahil sa inggit. Kaya pag-ibig ang tatak ng tunay na mananampalataya. Pakinggan niyo po ito. Mahirap mahalin ang kapwa, lalo na kung ito ay hindi kaibig-ibig. Si Filemon, nagawa niyang mahalin yung mga tao sa loob ng simbahan. Kahit na po ang marami po sa mga tao sa loob ng simbahan na kinabibilangan ni Filemon kasi yung simbahan ay ginagawa sa kanyang bahay, yung pagtitipon ginagawa sa kanyang bahay, at marami po sa mga kapatiran sa loob ng kanyang bahay ay mga alipin at mga mahihirap na freeman, mga dating alipin na ngayon ay malaya na. Sa kabila ng pagiging magkaiba ng kanilang estado sa buhay, nagawang ipadama, ipakita ni Filemon ang pag-ibig sa mga taong hindi niya kagaya dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil siya ay nakipag-isa kay Jesus, dahil siya ay na-born again. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo na mahalin ang bawat isa, kahit hindi sila kaibig-ibig, kahit pasaway, kahit hindi sila katulad natin, kahit hindi tayo nagkakasundo, kagaya ng pag-ibig ni Jesus. Hindi natin kayang mahalin ang iba sa sariling lakas natin. Mamamahalang natin ang iba dahil sa Espiritu Santo na nasa buhay natin. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Ang pinakamatinding patunay na ang isang tao ay tagasunod ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi dahil maganda ang kanyang suot na damit, o maganda ang kanyang bahay, o ang kanyang kotse ay magara, o magaling siya magsalita, o mataas ang kanyang pinag-aralan, o marami siyang alam patungkol sa Biblia, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig.
Pero ang tanong ko, bakit mahirap sundin ang utos ng Panginoon na ang mga taong nasa loob ng simbahan na pinagbuklod ng pag-ibig ni Kristo, pinagbuklod ng dugo ni Kristo, tayo ay magkakapatid sapagkat tayo ay kabilang ng isang pamilya. Bakit mahirap mahalin? Mahirap mahalin ng iba kahit mananampalataya pa tayo dahil tayo ay tao. Dahil tayo ay tao. Mahirap magmahal kung wala ang Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig at nagagawa nating mahalin ang iba dahil sa Panginoon at dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi natin kayang mahalin ng iba kasi hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Naalala nyo si Maria na pinatawad ng Panginoon na pinalayas ang 7 demonyo mula sa kanya, na masama ang kanyang naging buhay. Nung ang Panginoon ay nasa isang bahay, meron siyang pabango. At yung pabangong yun, maaring yun ang kanyang kayamanan na pinakaingat-ingatan niya. Pero dahil naranasan niya ang pag-ibig na galing sa Panginoon, kahit yung pabangong yun na napakahalaga sa kanya, binuhos niya sa paa ng ating Panginoong Hesus. Naranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon. Siguro, hindi natin magawang mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Siguro hindi natin kayang mahalin yung mga taong hindi kagaya natin kasi hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kung susundin natin ang utos ng Panginoon na mahalin ang kapwa kahit hindi mo siya feel o kahit mahirap, ito ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. Alam nyo, nung mga nakalipas na ilang buwan, pag naglalakad po ako o naglalakad kami mag-asawa, mula dito papunta sa C5, minsan mula dito hanggang CAA, napansin ko na napakadami, dumadami ang bilang ng mga lalaki at mga babae at mga bata na walang sariling tahanan, mga homeless. At ang puso ko sa tuwing tinitingnan ko sila ay nadudurog. Lalo na ang marami sa kanila ay mga matatanda na kailangan na ng kalinga at suporta. Pero sila ay nakatira sa kalye pag umulan, hanap ng masilungan pag malamig ang gabi. Ang takip ng kanilang katawan ay mga papel at mga karton. At ang puso ko po ay nalungkot. At ang tanong ko sa Panginoon, ano kaya ang magagawa ko para sa mga taong ito? Kung tutuusin, pwede ko nang tingnan na lang sila at hayaan na lang ang social worker ang gumawa sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon, yung pag-ibig na naramdaman ko sa kabutihan ng Panginoon, pwede ko ring ipakita sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig na yon. At binigyan na ako ng Panginoon ng wisdom. Pero kung kailan mangyayari, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kung kailan mangyayari. Pero ang hangad ko na ang mga matatandang ito na walang tahanan, bago sila ipikit ang kanilang mga mata, mamatay sila ng merong dignidad, mamatay sila na nagkaroon ng personal na relasyon kay Jesus, mamatay sila nang walang regret sa kanilang buhay dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanilang buhay. Gagawa nating mahalin yung mga taong mahirap o hindi natin katulad o hindi natin feel. Ito ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. At dahil dito, yung kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa atin. Ang pag-ibig na nakikita sa buhay ni Pilemon ay bunga ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Siya ay matapat. Faithfulness po ito. Yung faith na ginamit sa verse 5, faithfulness. Pero yung faith na ginamit sa verse 6, na tatalakayin naman natin sa isang araw, ay magkaiba. Sa pagtupad ng utos ng Panginoon at sa kanyang tungkulin sa gawain ng Panginoon. Siya ay naging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Dalangin ko po na yung naranasan nating pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay ay hindi lang pag-ibig
na mananatili sa atin at sa mga taong mahal natin. Yung pag-ibig na yon ay maramdaman din ng mga taong nasa loob ng simbahan, ng mga taong nasa labas ng simbahan, ng mga taong hindi natin katulad. Pakinggan